Naranasan mo na ba ang pakiramdam na mawalan ng pag-asa? Naranasan mo na ba ang pakiramdam na parang wala ka ng kakampi sa buhay? Parang wala nang nagmamahal, wala nang nagpapahalaga, at wala nang nag-aaruga. Paano naman ang pakiramdam na parang tinalikuran ka na rin kahit ng Diyos? Naramdaman mo na ba yon? Atin pong tunghayan ang tampok na kwento natin para sa araw na to na talaga namang makakapagsabi ka na, tama pa ba ang aking paniniwala? Hindi ko alam kung ang inyong mga paniniwala ay titibay pagkatapos ng kwentong ito. Tunghayan na natin dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Sabi nila, mawala na raw lahat sa mundo. Wag lang ang paniniwala at pagtitiwala mo sa Diyos. Pero paano kung sa lahat ng mga pagsubok na binigay niya, ay wala naman siya sa tabi mo para gabayan ka? Paano kung lahat ng mga pagsubok na nilaan niya sa buhay mo, ay hindi ka naman niya handang damayan at hindi ka niya handang samahan? Dear Mama Mia, hello po sa inyong lahat. Magandang araw. Nawa ay nasa mabuti kayong kalusugan at kalagayan habang inyong binabasa o pinapakinggan itong aking kwento. Ang kwentong ito ay nais ko pong ibahagi sa inyo para magbigay ng inspirasyon at magbigay din ng pag-asa, lalong-lalo na doon sa mga dumadaan ng depresyon at dumadaan din sa matinding pagsubok sa kanilang mga buhay. Mama Mia, hindi po ito isang kathang-isip lamang. Lahat po ng sasabihin ko sa inyo dito ay pawang katotohanan, pawang nangyari sa buhay ko, na gusto kong malaman ng iba na meron po tayong iba't ibang paniniwala sa buhay. Kaya sana kahit papaano, kahit hindi tayo magkapareho ng paniniwala, ay makapagbigay din ako ng tuwa, entertainment, at inspirasyon sa inyo. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Ilay. Mama Mia, dati po akong masasabi na matatag ang paniniwala. Hindi man magkapareho ang relihiyon ng mga magulang ko, ay masasabi ko naman, Mama Mia, na ang amin pong paniniwala ay sobra-sobra pa po kesa sa mga pamilya na magkakapareho ng relihiyon. Ang aking pong ama ay isa pong pastor. Ang akin naman pong ina ay isang napaka-dedicated na Roman Catholic. Mama Mia, masasabi ko na ang kwento kong ito ay isang kwento na susubok sa lahat ng paniniwala mo sa buhay. Akala ko kasi noon, Mama Mia, akala ko kapag malapit ka sa Diyos, ay malakas ka na sa Kanya. Akala ko kapag malapit ka sa Diyos at matindi ang paniniwala mo, ay hinding-hindi maghihirap ang buhay mo. Mula pagkabata ay tinuruan ako ng aking ina na manalangin, magdasal at manalig sa Diyos sa lahat ng bagay. Pati rin naman ang aking ama, Mama Mia. Pati sila po ay masasabi ko na gustong-gusto din niya na mahubog ang aking paniniwala. Mga anak, kami ng mama mo, magkaiba kami ng relihiyon ha, pero kami ay nagkakaintindihan pa rin. Hindi kami nanghuhusga sa relihiyon ng bawat isa. Sa yan ang gusto ng mama mo yan ang paniniwala niya. Nire-respeto namin ang bawat isa.
Ang gusto lang namin ay maging katulad ninyo ang paniniwala namin. Ang gusto lang namin ay magkaroon kayo ng matibay na tiwala sa Diyos. Yun po ang lagi kong naririnig na sinasabi ng aking mga magulang sa akin. Kaya naman Mama Mia, dahil idol ko po ang mga magulang ko, ay sinubukan ko pong pumasok sa seminaryo. Oo Mama Mia, sinubukan kong maging isang seminarista dahil gusto ko po nung una na maging isang pare. Kaya lang kahit na lumaki ako sa pamayanang makadiyos, ay meron pong mga pagsubok na talaga namang lumindol at nagpayanig sa buo ko pong pagkatao. Kung dati-rati ay tuwang-tuwa po ako kapag nakakapunta ako ng simbahan, nakakadasal at syempre nakakasabay kay mama ko na magrosaryo, matapos po ang mga pagsubok sa buhay ko, ay naisip kong ano pa pong saysay na mabuhay. Ano pang saysay ng pagtitiwala kung wala naman akong nakukuha mula dito? Mama Mia, hindi ko po maiisip na mangyayari sa pamilya namin ang isang trahedya. Halos magkakasabay po na nawala sa akin ang mga mahahalagang tao sa buhay ko. Halos magkakasabay yun na siyang naging dahilan ng pagguho ng langit para sa akin. Hindi ko narinig ang Diyos sa huling dasal ng aking ina. Hindi ko naramdaman ang langit sa huling hiningang binitawan niya. Mama Mia, ang nanay ko po ay nagkaroon ng sakit na cancer. Nung nagka-cancer siya, ay tinanong ko kung bakit siya binigyan ng ganitong uri ng sakit. Wala namang ginawang masama ang nanay ko. In fact, ang nanay ko nga ay humihikayat lalong-lalo na sa mga kabataan na napapariwara para magbalik loob sa simbahan. Isa po ang aking ina sa mga active na church members sa amin. Lagi po silang pumupunta sa mga liblib na lugar sa amin para magturo ng katekismo. Kaya naman Mama Mia, nung nagkasakit siya, ay medyo na-question ko po noon ang Panginoon. Bakit naman sa dinami-dami ng pwede niyang bigyan ng cancer, bakit nanay ko pa? Nanay ko na nagsisilbi sa kanya. Nanay ko na ipinapalawig ang mga salita niya. Pero ang nanay ko ay hindi po natinag. Isa pa rin siyang babaeng matatag at punong-puno ng pananampalataya. Mama Mia, sa huling linggo ng nanay ko dito sa mundo ay araw-araw po kaming nagro-rosaryo. Isang gabi habang ako ay natutulog sa paanan ng kaniyang kama dahil binabantayan ko po siya, ay narinig ko siyang pabulong na nagsabi sa akin, "Elay, alagaan mo ang kapatid mong si Benjo. Kapag wala na ako, dapat ikaw na ang maging ilaw sa pamilyang ito." Mama Mia, pagkatapos nun, kinabukasan nung magising ako, ang buong akala ko ay panaginip lang ang bulong na yon ng nanay ko sa akin. Pero nung gigisingin ko na sana siya para painumin na ng kaniyang gamot, ay hindi na po siya gumigising. "Nay? Nay? Nay, gising na po kayo." Tawag ko ng paulit-ulit sa kanya. Niyugyug ko siya Mama Mia pero hindi pa rin siya gumagalaw. Nakita kong hindi na siya humihinga dahil hindi na gumagalaw ang kanyang tiyan. Natatakot ako noong hawakan siya. Natatakot akong maramdaman na malamig na bangkay na ang aking ina. Kaya naman sumigaw na lang ako Mama Mia. Sigaw ako ng sigaw. Hanggang sa lumapit na nga ang kapatid ko sa akin. Ang akin namang ama na kagagaling lang noon sa trabaho ay dumating din. Bukod kasi sa pagiging pastor ay may trabaho din ang ama ko.
Ano nangyayari dito, Elay? Tanong niya. Tay, si nanay po hindi na gumagalaw, sabi ko. Hinawakan ng kapatid ko ang kamay ni nanay. Mabuti pa si Benjo. Matapang pa siyang humawak sa kamay ng aming ina. Nanginginig ang boses ng kapatid ko habang sinasabi niya Mama Mia na malamig at naninigas na ang kamay ng aming ina. Ibig sabihin ilang oras na po siyang pumanaw. Agad kaming nagsigawan at nagsiiyakan na magkapatid. Pero ang aking ama ay kalmado. Kalmado niyang kinuha ang cellphone niya at tumawag ng ambulansya. Wala nang nagawa, wala na nga ang nanay ko. Gaya ng sabi ng doktor ay hindi natatagal ang kanyang buhay dahil kumalat na ang cancer sa kanyang buong katawan. Pumasok ako noon sa kwarto ko habang nagaganap ang lamay sa aming sala. Ang daya-daya mo naman. Bakit si nanay ko pa? Pwede namang iba na lang, 'di ba? Makakatulong pa siya sa'yo. Makakatulong pa siya para palaganapin ang salita at ang mga utos mo. Akala ko ba kapag malapit sa'yo, minamahal mo? Hindi ko alam na narinig pala ako noon ng tatay ko. Pumasok ang tatay ko sa aking kwarto. Elay, huwag mong kukwestiyonin ng Diyos. Sadyang may rason kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Bakit kayo ganyan? Hindi niyo ba mahal si nanay? Bakit parang ang kalmado lang na tinanggap ninyo ang pagkawala niya? Lahat tayo pupunta sa ganong sitwasyon, anak. Lahat tayo mamamatay din balang araw. Sadyang tapos na ang mensyon ng nanay mo. Nahihirapan man akong tanggapin ay iniisip ko po na intindihin ang tatay ko. Intindihin ang rason niya dahil may katwiran din naman ito. Kaya lang Mama Mia, hindi pa pala natatapos doon ang paghihirap ng aming pamilya. Sabi nga nila, when it rains, it pours. Dahil ilang linggo lang matapos naming mailibing ang nanay ko, ay tinawagan ako ng opisina ng tatay ko. Ang tatay ko raw isinugod sa ospital dahil na-stroke siya, Mama Mia. Dahil sa sunod-sunod na pagkaka-ospital noon ng nanay, tapos sumunod din si tatay, ay nagkahalo-halo na po ang mga utang namin. Punong-puno na kami ng utang noon. Wala naman kasing insurances ang mga magulang ko. Oo, meron pong palibre na pampaospital sa kumpanya ng tatay, pero konti lang po yun, Mama Mia. 20,000 per sakit lang po. Tapos ang laki-laki pa ng mga babayarin lalo na kapag stroke patients ka at cancer patient. Yung nanay ko kasi ay nilaban pa namin noon, Mama Mia. Pinagamot pa namin kaya hindi lang talaga kinaya ng kanyang katawan ang mahabang gamutan. Hindi kinaya ng kanyang katawan ang chemotherapy at radiation. Tapos, huli na nung lalaman ng mga doktor na kumalat na pala sa iba't ibang parte ng kanyang katawan yung cancer. Samantalang yung stroke naman ng tatay ko ay hindi rin madali. Ang mamahal ng pampaospital. Hindi ka pwedeng umasa sa ospital ng gobyerno dahil mauuna ka pang mamatay kesa sa ma-admit ka sa dinami-dami ng taong nakapila para magpa-admit sa hospital ng ating gobyerno. Kaya napilitan kami ng kapatid ko na ipasok ang tatay namin, pati na rin noon ang nanay namin sa pribadong ospital. Hindi ko na alam noon kung paano ba ako makakabayad sa mga inutang namin. May mga gamot pa na ang mamahal naman talaga lalo na sa mga stroke patients kagaya ni tatay. Doon nag-uumpisang umusbong ang galit ko para sa Diyos.
Sa ospital ay tulala akong nakatitig sa krus sa pader habang naririnig ko ang sunod-sunod na flatline ng tatay ko, Mama Mia. Opo, hindi po kinaya ng tatay ko ang stroke niya. Ilang araw din po siya na na-comatose, Mama Mia, bago siya tuluyang kinuha sa amin. Oo, bukod sa utang, bukod sa lumalagong babayarin sa ospital, ay nawala din po ang tatay namin. Grabing pagsubok yon para sa akin. Hindi ko na alam noon kung ano ang uunahin ko, ang pagluluksa ko ba sa nanay ko na hindi ko patanggap ang kamatayan, o ang pagluluksa ko para sa tatay ko, o ang paghahanap ng paraan para mabayaran ang aming mga utang. Bilang panganay sa dalawang magkapatid ay napakasakit po noon para sa akin. Ang bigat-bigat noon ng pasan ko sa aking mga balikat. Mama Mia, nung mailibing namin ang tatay, akala ko po ay tapos na. Pero hindi pa pala, Mama Mia. Matapos ang libing ng tatay ko ay nagpaalam sa akin ang kapatid ko na aalis muna. Bibili daw muna siya ng aming makakain sa hapunan. Ang amin lang kasing hinanda dun sa libing ng tatay ko ay siopaw lang po para dun sa mga nakilibing. Hindi na rin kami nakakain dahil kinulang pa nga ito sa mga nakilibing, Mama Mia. Kaya naman dahil nagugutom na ang kapatid ko ay umalis ito. Sabi niya, bibili raw muna siya ng makakain naming dalawa. Hindi na lang ako umimik dahil wala pa po talaga ako noon sa tamang wisyo. Pero wala pang 2 oras mula nung umalis ang kapatid ko, Mama Mia, ay tinawagan na ako ng barangay. Elay! Elay! Alika dito sa ospital, sinugod namin si Benjo. Wala na akong lakas noon, Mama Mia. Ubus na ako. Mula pa sa pagkakasakit ni nanay hanggang sa kaniyang kamatayan, pagkakasakit ni tatay hanggang sa kaniyang kamatayan, ngayon si Benjo naman. Po, anong nangyari kay Benjo? Binaril siya. Halika dito sa ospital. Mama Mia, sa araw mismo ng libing ng tatay namin, sa gabi mismo ng kanyang libing, ay nabaril ang kapatid ko sa isang convenience store habang bumibili po ito. May bitbit pa siyang ulam nung nabaril siya. Ang binili niya doon ay mga itlog para sa aming kinabukasan. Ang sabi nila, na pagkamalang adik daw ang aking kapatid. Wala man lang humingi ng tawad sa akin. Wala man lang humingi ng tawad dahil sa mga nangyayari sa buhay ko sa mga panahon na ito. Mama Mia, sa totoo lang, yun ang huling araw na nagdasal ako. Yun ang huling araw na tinawag ko siya. Dahil pakiramdam ko parang nagbibingi-bingihan siya para sa akin. Para sa aming pamilya na lubos na nananampalataya sa Kanya. Naging tahimik ang Diyos para sa amin. Lalong-lalo na para sa akin. Sa dinami-dami ng sunod-sunod na mga trahedyang pinagdaanan ko ay wala po siya. Hindi ko siya naririnig. Hindi ko siya nakikita. Hindi siya nagpaparamdam. Sa lahat ng panahon at lugar na dapat andun siya para sa akin, wala siya. Iniwanan at tinalikuran niya ako. Mama Mia, wala po noon na dumadamay sa akin. May mga kaibigan, oo. Pero lahat naman sila, pagkatapos ng ilang oras na pakikiramay ay umaalis. May sarili rin kasing problema, may sariling buhay. Diyos na lang sana ang inaasahan ko noon pero wala din siya, Mama Mia.
Gusto ko nang matapos noon ang buhay ko. Para ano pa? Ano pang saysay na mabuhay kung mag-isa ka na lang dahil sa isang iglap buong pamilya mo ang kinuha sa'yo? Hindi man lamang isang dagok lang kundi hinahandahan pa talaga. Nanay ko, kalipas ang ilang linggo tatay ko. Pagkatapos ng libing ni tatay, kapatid ko naman. Kung totoong may sukob, sobra pa sa sukob ng patay ang naranasan ko. Mula nung mawala sa akin ang pamilya ko, Mama Mia, ay para na po akong isang zombie. Oo, nagtatrabaho pa rin ako. Oo, kumikilos pa rin ako, pero wala na akong kabuhay-buhay. Para na akong dimaki na noon na kumikilos lang dahil kailangan pero hindi naman masaya. Tuwing gabi, tinatambayan ko ang rooftop ng building kung saan ako nagtatrabaho. Kailangan ko kasing maghanap buhay, Mama Mia. Dahil kahit wala na ang pamilya ko, ang mga utang namin ay hindi naman po natutulog. Oo, binigyan nila ako ng konting panahon para umpisahan ang pagbabayad ko. Siguro nakokonsensya din sila dahil alam nila ang hirap na pinagdaanan ko. Pero makalipas lang ang 2 linggo mula nung inilibing ko ang kapatid ko, nag-uumpisa ng magsingila ng mga pinagkakautangan namin. Kaya kahit ayaw ko, kaya kahit pagod na pagod ako, ay kailangan kong kumilos para makabayad. Tuwing gabi, Mama Mia, tinititigan ko ang syudad. Para akong multo, wala sa sarili, parang walang nakakakita. Nakakaramdam ako na parang kinakaawaan ako ng iba. Pero pagkatapos ng ilang minutong awa, balik na naman sila sa pagharap ng kanilang sari-sariling problema. Hindi ko naman sila masisisi. May problema din sila eh. Panginoon, kung nandito ka, bakit wala akong maramdaman? Siguro wala ka na nga. Dahil hinayaan mong lamunin ng impyerno ang mundo ko. Ni anino mo wala. Ni boses mo hindi ko marinig. Mama Mia, dahil sa mga naganap sa akin, ay hindi nyo rin naman ako masisisi siguro kung nagbago ako. Wala na ang dating ilay. Ang ilay na tahimik pero masayahin. Ang ilay na laging may ngiti para sa iba. Naging ibang ilay po ako. Naging mainitin ang ulo ko. Naging lasenggo ako, Mama Mia. Malayong malayo sa dating ako. Kung saan-saan ako tumatambay. Kapag nalalasing ako, nambabasag ako ng mga bote at kung ano-ano. Imbis na unti-unting mabawasan ang aking mga utang at mga pinagkakautangan, ay dumadami pa nga ito dahil sa bisyo ko. Bukod sa gabi-gabing paglalasing, nandyan din yung sigarilyo at kung ano-ano pa. Halos hindi na rin ako natutulog, Mama Mia, dahil maging sa mga panaginip ko ay nakikita at naaalala ko ang mga trahedyang naganap sa aming pamilya. Hindi ko na gusto ang mabuhay. Kaya nilulunod ko ang sarili ko sa alak. Iniisip ko na may cancer naman kaming lahi, di ba? Sana magka-cancer na rin ako. Sa dinami-dami ba naman ng alak at mga instant na pagkain na pinapasok ko sa katawan ko, posible na sigurong magka-cancer ako ngayon. Nanay ko nga, grabe ka health conscious noon eh. Pero nagka-cancer pa rin. Mama Mia, nilalayuan na rin ako paunti-unti ng mga iilan kong kaibigan, lalo na ang mga kaibigan ko sa simbahan. Pati nga mga nakakakilala sa mga magulang ko ay parang iba na rin ang tingin sa akin. Siguro hinuhusgahan na nila ako sa kanilang mga isip. Siguro tinatanong na nila kung paano ba ako naging anak ng mga magulang ko. Siguro naman, kahit isa sa kanila ay may nakakaintindi.
Hindi ko alam at wala na rin akong pakialam kung may nakakaintindi pa ba sa akin nung mga panahon na yon. May isa akong kaibigan na pare, Mama Mia. Dati ko pong mentor nung seminarista pa ako. Lagi niya akong tinatawagan pero tumatanggi akong makipagkita sa kanya. Elay, kumusta ka na? Magkita naman tayo pagkatapos ng misa. Gusto kitang makausap. Sorry Father, may gagawin ako. Busy ako eh. Sige na, bye. Yan ang lagi kong sagot. Laging busy, laging may gagawin kahit ang ginagawa ko naman lang ay ang mag-inom at magpakalunod sa alak. Mama Mia, yun ang buhay ko ng ilang buwan. Ilang buwan akong nagpakalasing. Ilang buwan kong tinikis ang simbahan. Wala na akong pakialam sa buhay nung mga panahon na yon. Pati nga ang mga pinsan ko, Mama Mia, ay surrender na rin sa pakikipag-usap sa akin. Nandito lang kami, Eli, kung kailangan mo ng kausap. Naiintindihan ka namin. Diyan ako nagagalit sa mga sinasabi nilang naiintindihan nila ako. Hindi nila ako naiintindihan. Dahil paano nila maiintindihan ang sakit na naiwan ng mag-isa sa buhay? Sunod-sunod na namatay ang mga mahal at pamilya. Paano nila maiintindihan yon, lalo na kung hindi pa nila nararanasan? Naiinis ako lalo sa mga nagsasabi na makaka-move on din daw ako at matatanggap ko din daw ang mga nangyari sa akin. Magiging maayos din ang lahat, Eli. Tiwala ka lang. Paano pa ba maaayos ang lahat? Kung ni isang dahilan para mabuhay ka ay wala na, Mama Mia. Nagagalit ako kapag kinu-question ng mga tao ang mga kilos ko. Alam mo, kapag ganyan ka, hindi matutuwa ang mga magulang at pamilya mo sa'yo. Bakit? Importante pa bang matuwa sila? Wala na sila, 'di ba? Patay na sila, iniwanan na nila ako. Bakit kailangan ko pang iisipin kung matutuwa sila sa akin o hindi? Ito ang isa sa mga nagpapagaan ng loob ko. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit kahit sandali ay nakakalimutan ko ang sakit. Naiinis ako, Mama Mia. Hindi inis galit talaga. Kapag kinukumpara nila ang mga naranasan ko sa ibang mga nawalan. Buti sila isa lang ang nawala. Tatay lang, nanay lang, kapatid lang. Ako lahat. Walang iniwan. At ang masakit pa doon, deboto kami ng simbahan. At ang masakit pa doon, naniniwala kami sa Diyos. Naging matulungin kami sa aming mga kapwa. Hindi kami naging makasarili. Dati, kahit may kapatid, kamag-anak, kapitbahay, kaibigan na pumupunta sa amin, nanghihingi ng tulong, pampaospital, pangkain at kung ano-ano pa, lagi pong nandyan ang mga magulang ko, Mama Mia. Kahit na halos walang-wala din kami, tinutulong pa nila kung ano ang meron sa amin. Kaya naman inis na inis talaga ako sa Diyos. Akala ko ba paborito niya kami? Kasi kami itong mabait, kami itong matulungin, kami itong nagpapalaganap hindi lamang ng kaniyang salita, kundi maging ng kaniyang gawa. Maging maawain sa kapwa. Lahat yun mula pa elementarya ako ay ginagawa ko na. Kapag may baon ako dati, laging sinasabi sa akin ng mama ko na mag-share ako lalong-lalo na sa mga kaklase kong walang-wala. Pero bakit nung ako ang wala man lang tumulong, wala man lang nag-abot? At bakit kailangan kunin ng Diyos ang lahat sa akin? Mama Mia, inis na inis ako sa Kanya kaya hindi ko pwede naharapin ng Panginoon lalo na sa tahanan niya. Hindi na ako nagsisimba. Pati nga ang Biblia ko sa bahay, itinago ko sa mga sulok ng bahay namin.
Ayokong maalala na minsan ang pamilyang ito ay naging sobrang deboto ng Panginoon. Napaka-unfair niya kasi. Nagtiwala kami, naging deboto kami, pero kami pa yung unang pinabayaan. Buti pa yung mga politikong kurap, yung mayaman lalo, yung mga anak nila, tumatalino, gumaganda, nakakapag-travel sa kung saan-saan. Hindi ko naman hiningi ang mga material na bagay na yon dahil hindi naman po ako pinalaking materialistic ng mga magulang ko. Ang gusto ko lang naman sana ay simple lang. Magkakasama kami na buong pamilya. Mama Mia, akala ko ay magiging patapon na ng tuluyan ng buhay ko. Every time kasi na may nagbabanggit sa akin ng tungkol sa Diyos, ay talagang binabara ko. Di totoo yan, maniwala kayo dyan. Huwag kayong maniwala sa Diyos. Alam mo, ginagawa lang natin yan para meron tayong kapitan kahit hirap na tayo. Alam mo kung totoong may Diyos, hindi naman siya papayag na sobra-sobra ang pahirap sa mga anak niya. Yung halos ikamatay mo na ang paghihirap. Mama Mia, sa mga pagkakataon na yon, kinukontra ko talaga lahat ng nagsasalita ng mabuti para sa Panginoon. Hanggang sa dumating si Brother Dino sa buhay ko. Si Brother Dino, Mama Mia, ay matagal ko na pong kakilala. Ang totoo niyan ay hindi po kami close, pero magkakilala kaming dalawa sa seminaryo. Ganun naman talaga sa seminaryo lahat matatawag mong kaibigan mo. Pero hindi siya yung tipo ng kaibigan na napagsasabihan ko ng aking mga pinagdadaanan. Ni hindi ko nga siya naalala, Mama Mia, nung mga panahon na hirap ako sa pagtanggap ng mga nangyayari sa buhay ko. Nagulat ako isang araw dahil bigla siyang dumating sa aming bahay. Tao po! Tao po! Hindi pa ako nakakapag-umpisa noon sa pag-inom. Pero nakabili na ako. Nabuksan ko na. Totonggain ko na lang sana. May tao pa talaga sa labas. Nung una ay hindi ko siya pinansin. Tumayo ako, kumuha ng mani na chichirya para gawin kong pulutan kahit wala pa akong kain sa mga panahon na yon. Pero naging makulit ang tao sa labas. Tao po? Brother Eli? Tao po? Nung tinawag niya akong Brother Eli ay mas lalo po akong nayamot. Taga-simbahan na naman to, sabi ko sa utak ko. Brother Eli! Mama Mia, dahil rinding-rindi na ako sa ingay ay wala na akong nagawa kundi pagbuksan at harapin ang tao sa labas. Gulat na gulat ako nung makita ko ang nakangiti niyang mukha sa akin. Brother Dino, anong ginagawa mo dito? Gulat, may halong yamot at pagkainis na bati ko sa kanya. Brother Eli, kumusta ka na? Okay lang naman. Anong kailangan mo? Wala, gusto ko lang ng kausap. Manap ka na lang ng iba, busy ako Ayos lang, kahit makinig ka na lang. Sige na, busy ako. Hindi pa rin siya umalis, bagkus ay pinagbuksan niya ang gate dahil hindi naman nakakandado ito sa mga panahon na yon. Uy, bakit ka pumasok sa loob? Halika na, mag-usap tayo. Nako, sakto naman may alak ka pala. At teka, mani ba to? Paborito ko to Sabi niya na para bang walang naririnig. Umupo siya sa sofa ko kahit na ang dumi-dumi nito. Hindi na rin kasi ako naglilinis mula nung mamatay ang kapatid at mga magulang ko. Inom na ba tayo? Nagapunan ka na ba? Hindi ako nagsalita. Bagkus ay tumungga ako. Pero inawakan niya ang kamay ko at pinigilan akong uminom. Ano ba? Kung nandito ka para pigilan akong uminom, pwede ba umalis ka na? Brother Eli naman, di kita pipigilan. Sasamahan pa nga kita Pero,
Kain muna tayo ng hapunan. Halatang gutom ka na eh. Ayan o, tumutunog na yung tiyan mo. Doon Mama Mia napansin ko na kumukulo na pala ang tiyan ko. Sandali magpapadeliver lang ako. Meron namang malapit na fast food dito sa inyo. Kinuha niya ang cellphone niya, tumawag at nakipag-usap para doon sa delivery. Oh, mamaya na yung inuman. Ligpit muna tayo nitong bahay mo. Yan mo na yan dyan. Sige ka, ako magliligpit ng lahat ng to. Dahil sa tumayo siya at nag-umpisa ng magligpit, ay medyo tinablan din ako ng hiya, Mama Mia. Nagligpit din ako. Wala pang 30 minutos ay may dumating na motor sa harap ng gate namin. Nandun na ang pinadeliver niyang pagkain. Pagkatapos niyang magpa-deliver at magbayad doon sa rider, ay kinuha niya agad yung makakain at naghain. Halika na, Brother Eli, kain muna tayo. Pagkatapos, toma na tayo. Para matapos na ay kumain na lang din ako. Tawang-tawa pa siya dahil hindi naman daw halatang gutom na gutom ako. Halos mahigit pa sa kalahati ng mga in-order niya ang naubos ko, pero siya hindi pa rin ubos sa pinapapak niyang manok. Tama nga ako, nagugutom ka na. Hindi ako nagsalita. Pagkatapos naming kumain ay agad akong kumuha ng beer at tumungga. Grabe ka naman. Pinakain na nga kita, ayaw mo pa akong bigyan ng beer. Akin na yung isa. Kulang pa to sa akin. Sapat lang to para malasing ako konti. Alam mo, mas nakakalasing kapag may kausap ka, kaya akin na yan. Pamimilit niya. At yun, nakipag-inuman siya sa akin, Mama Mia. Nung una, siya lang ang salita ng salita. Sinabi niya sa akin lahat ng mga pinagdaanan niya sa mga huling taon na hindi kami magkasama. Bigla ka na lang umalis sa seminaryo. Sabi nila may sakit daw ang nanay mo kaya ka lumabas eh. Pero alam mo, nabalitaan ko nung nakaraang buwan ang tungkol sa nangyari sa iyo, Brother Eli. Condolence nga pala ha. Bigla akong napaiyak. Hindi ko alam kung bakit, Mama Mia. Hindi naman ako yung tipo na nag-share ng problema ko sa iba. Lagi lang akong nagkikibit-balikat sa tuwing may nagtatanong sa akin tungkol sa aking mga pinagdaanan. Kailanman ay hindi ako nagkwento, pero siguro dahil na rin sa espiritu ng alak ay nagawa kong ikwento kay Brother Dino ang mga pinagdaanan ko. Alam mo bang galit ako sa kanya? Alam mo bang hindi na ako naniniwala sa kanya? Pinagsisisihan ko ang bawat pagkakataon na sinayang ko sa kakarosaryo, sa kakapunta ng simbahan, sa kakadasal. Wala rin naman palang kwenta. Sabi ko habang umiiyak na. Hindi sumagot si Brother Dino. Hindi katulad ng iba na ako ay kanilang pinapayuhan. Siya, Mama Mia, ay tumingin lamang siya sa akin. Halata mong nakikinig, pero hindi nagre-react. Hanggang sa umiyak na ako ng umiyak at niyakap na nga niya ako. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay nakalimutan ko na ang sumunod na nangyari. Nag-blackout na ako. Hindi ko alam kung dahil sa alak, dahil konti lang naman ang nainom ko nung mga panahon na yon. Baka dahil sa sobrang pagod. Ilang buwan na rin kasi ako noon na hindi nakakatulog ng maayos. Mama Mia, kahit na hindi naman ako masyadong lasing nung gabing yon, for the first time in history, mula nung magkasakit ang nanay ko, ay nagkaroon po ako ng payapa na tulog. Hindi ko ma-explain kung paanong nangyari yon. Hindi ko ma-explain kung ano ang nangyari at bakit parang nakampante ako at nagkaroon ako ng kapayapaan nung masabi ko kay Brother Dino ang mga pinagdaanan ko. Nung magising ako ay nagulat ako dahil nag-aamoy sinangag na sa kusina.
Pagpunta ko doon ay nandun pa pala si Brother Dino at nagluluto. Magandang umaga, Brother Eli. Halika na, kumain na tayo, mag-almusal ka na bago pumasok sa trabaho. Dahil aalis na rin ako eh. Nandito ka pa? Sana umalis ka na lang nung nakatulog ako. Napakabastos ko naman kung gagawin ko yun. Nung pumasok ako dito, gising ka tapos aalis ako ng tulog ka? Sabi niya at tumawa-tawa pa. Pagkatapos noon ay kumain kaming dalawa. Kwento pa rin siya ng kwento tungkol sa mga missions niya, Mama Mia. Mahilig kasi siya sa mga outreach mission. Lahat yun kinukwento niya sa akin. May mga pinapakita pa nga siyang picture sa akin pero hindi ko masyadong pinapansin. Wala naman kasi akong interes. Pero mula sa araw na yun, Mama Mia, ay araw-araw na akong dinadalaw ni Brother Dino. Araw-araw na niya akong sinasamahan kapag umiinom ako. Kapag hindi naman ako umiinom, ay araw-araw niya akong hinihikayat na maglakad-lakad, mag-exercise at kumain. Hanggang sa isang araw ay pinipilit niya akong sumama sa isang outreach mission niya sa Zambales. Ayoko nga, may trabaho ako. Mag-leave ka na muna. Kasi parang hindi ka na yata nakakakita ng ibang mga pangyayari sa buhay mo eh. Mag-leave ka na, sige na. Ako nang bahala sa'yo lahat-lahat. Ayoko nga, Brother Dino, ikaw na lang. Diyan ka magaling eh, sabi ko. Hindi ako aalis hanggat hindi ka sasama. Naging napakakulit niya, Mama Mia. Hindi siya pumapayag na humindi ako sa kanyang paanyaya. Ilang araw din niya akong kinukulit noon. Halos sunduin na nga din niya ako sa pinagtatrabahuan ko. At dahil naiinis na ako sa presensya niya sa buhay ko, ay sinabi ko sa kanya na pabayaan muna niya ako ng 2 araw. Huwag muna niya akong dalawin at huwag muna niya akong samahang uminom. Dahil gusto kong mapag-isa. O siya, sige, hayaan kitang mapag-isa pero sa isang kondisyon. Nandilat ang mga mata ko. Ano, bakit kailangang may kondisyon? Siyempre ganun yun, dapat may kapalit. Hindi kita gagambalain ng 2 araw, pero promise mo sa akin, sa susunod na linggo, sasama ka sa akin sa outreach mission namin sa Zambales. At para magkaroon man lang ng konting katahimikan ng buhay ko nang wala siya at solo akong makapag-inom, ay pumayag ako nang wala sa oras, Mama Mia. Sa araw ng alis namin para sa outreach program ay pinuntahan niya ako ng napakaaga. May dala nga siyang mga di-sachet na mga kape at dun na kami nagkape sa bahay ko. Sige na, bilisan mo ng kumilos dyan, aalis na tayo. Tapos malayo pa yung babayahiin natin. Alam mo, gagabihin talaga tayo sa pagdating dun. Naging makulit siya kaya binilisan ko na rin ang kilos ko. Hanggang sa makarating na nga kami sa lugar kung saan kami mag-outreach. Sa unang gabi namin sa bundok, Mama Mia, ay nagkampo kami. Napakatahimik ng bundok na yon. Walang signal. Hindi ka makakapag-update sa mga social media accounts mo. Well, ayos lang naman. Wala naman akong problema doon. Hindi naman ako mahilig sa social media. At wala ring kuryente. Panibagong experience, ika nga nila, Mama Mia. At doon ko nakilala si Ruth. Si Ruth ay payat, maamo ang kanyang mukha at may mga mata ng taong sugatan. Alam mo, mula sa kanyang mga mata na ang dami-dami na niyang napagdaan ng mga sakit sa buhay. Ngunit alam mo ring matatag siya. Alam mo ring buo siya. Mama Mia, nung nakilala ko siya at nag-usap silang dalawa ni Brother Dino, ay dun ko napag-alaman na grabe talaga ang kaniyang paniniwala sa Diyos. Ang dami-dami na rin ng kaniyang mga napagdaanan sa buhay.
Ang dami-dami na ring mga dasal na hindi tinupad ng Diyos. Ang dami-dami na rin niyang mga hirap at pagkawala ng mga mahal na pinagdaanan. Nakita ko siyang tahimik lamang sa isang sulok habang yung iba ay nagkakantahan na. Kaya naman lumapit ako sa kanya. Tumikim ako. Ayos ka lang ba dito? Tanong ko sa kanya. Oo, ayos lang ako. Umupo ako sa tabi niya. Nasa may damuhan kami noon nakaupo at napakarami pong bituin sa langit. Tumitingala siya. Nakangiti pero halata mo pa rin na ang dami-dami niyang mga sakit na nalagpasan. Alam mo, narinig ko ang pag-uusap ninyong dalawa kanina ni Brother Dino. Pag-amin ko sa kanya. Tapos, ang dami mo palang pinagdaanan sa buhay. Ganun talaga, lahat naman siguro tayo may kanya-kanyang laban. Sagot niya sa akin na para bang napakakaswal lang noon. Na para bang napakanormal lang na mawala sa kanya ang lahat ng mahal at mahalaga sa buhay niya. Hanggang sa isang tanong ang nilakasan ko talaga ang loob ko na itanong sa kanya. May dahilan pa ba para maniwala sa Diyos kung kinuhanan niya lahat? Tanong ko. Bigla siyang nagulat sa tanong ko na yon. Tinignan niya ako, tinitigan at ngumiti siya sa akin pagkaraan ng ilang segundo. Pagkatapos ay malumanay na sagot ang narinig ko mula sa mga labi niya. Hindi niya ako kinuhanan. Binigay niya sa akin ang mga yon. Pero kahit na kinuhanan niya ang mga binigay niya, hindi pa rin naman niya ako iniiwan. Mama Mia, nagulat ako doon. Paanong hindi ka pa niya iniiwan? Tanong ko. Hanggang sa nagpalitan na kami ng kwento. Doon ko nalaman, Mama Mia, na namatayan din pala siya ng asawa at 2 mga anak sa isang napakalaking landslide. Habang nagkukwento siya, ay halata pa rin ang lungkot at sakit na kanyang nadarama. Pero may kapayapaan ang kanyang mga ngiti. Walang galit, walang bahid na paninisi sa may kapal ang kanyang mga salita. Eto ako, buhay pa. Kaya dapat ipagpasalamat ko pa rin yon, sabi niya habang nakangiti pa rin sa akin. Ramdam ko na wala talaga siyang galit sa langit. Kahit sa likod ng sakit na kanyang mga pinagdaanan. Sabi nga nila, Mama Mia, kapag nawalan ka raw ng mga magulang ang tawag sa iyo ulila ka. Kapag nawalan ka ng asawa, ang tawag sa iyo biyudo o biyuda. Pero kapag nawalan ka raw ng mga anak, wala raw tawag doon. Dahil wala raw salita na pwedeng makapaglarawan kung gaano kasakit na mawalan ng isang anak. Kaya talagang namamangha ako sa kanya. Hindi ko siya maintindihan, Mama Mia. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun na lang ang pagpapasalamat niya sa Diyos sa kabila ng kaniyang mga pinagdaanan. Pero kahit na hindi kami magkapareho ng paniniwala dahil ako nung mga panahon na yon ay inis na inis pa rin ako sa langit, ay pinakinggan pa rin namin ang bawat isa. Naging makabuluhan ang outreach program ko doon sa Zambales hanggang sa bumalik na kami ng Maynila. Oo, nandun pa rin pero wala naman pa rin akong pagbabago sa nararamdaman ko. Masakit pa rin ang mga pinagdaanan ko. Nagpapakalasing pa rin ako ilang araw matapos ang outreach program na yon. Hanggang sa matapos ang 2 linggo ay pinuntahan ulit ako ni Brother Dino sa bahay ko. Sabi niya, may outreach program daw ulit kami. Hindi ko alam, Mama Mia. Hindi ko alam kung babalik pa ba ako doon.
Pero Mama Mia, bumalik ako. Sumama ulit ako. Hanggang sa naging kada linggo na ang pag-akyat ko sa bundok na yon, Mama Mia. Bumabalik-balik ako sa bundok, hindi para magdasal, kundi para maupo lang. Pakiramdam ko kasi ay nagkakaroon ako ng kapayapaan sa bundok na yon. Kahit na wala akong ibang kausap dahil mag-isa na akong bumabalik doon, ay ayos lang. Parang naging exercise na rin sa akin ang pag-akyat doon, Mama Mia. Parang naging unti-unting nagkaroon ng kapayapaan ang aking puso. Hanggang sa tuluyan ko nang iniwanan ng alak. Naisip ko mas gugustuhin ko pang pumupunta ng bundok. Nagkatotoo na ang sinabi ni Brother Dino sa akin na gumalaw-galaw naman daw ako at mag-exercise. Yun na ang pinaka-exercise ko sa buong linggo, Mama Mia. Kada linggo akong bumabalik sa bundok. Nakatitig lamang sa ulap. Nakatitig sa mga batang tumatawa doon. Doon, pinilit kong magsulat sa journal ko. Hindi ko alam kung anong isusulat ko. Nakakasulat ako ng 1 hanggang 2 salita tapos pinupunit ko ulit. Hanggang sa hindi ko namalayan na nakasulat pala ako ng isang tanong. Mahal pa kaya ako ng Diyos? Nung mabasa ko ang tanong na yun, ay may mga luhang namumuo sa mga mata ko. Hanggang sa nagsunod-sunod na ang mga sinulat ko. Kung wala na siyang paki sa akin, ano pa bang silbi ng buhay ko dito sa mundo? Ano pa bang silbi ng lahat ng ito? Tumulo ang 2 malalaking butil ng luha mula sa magkabila kong mga mata. Hanggang sa pumikit ako, Mama Mia. Nagsimula akong makinig. Tahimik na tahimik ang kapaligiran. Pinakinggan ko ang katahimikan. Minga ako ng malalim. Naririnig ko ang bawat huni ng mga ibon. Ang yapak ng mga bata. Hanggang sa doon ko unang naramdaman ang isang bulong. Bulong na hindi nanggagaling sa tenga ko, kundi nanggagaling sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Hindi ako nawala. Yun ang bulong na yon na labis kong ikinagulat. Hindi ko alam kung saan galing yun, Mama Mia. Wala namang nagsasalita dahil medyo may kalayuan sa akin ang mga bata. Wala rin akong kasama doon. Pero narinig ko talaga ang mga katagang, hindi ako nawala. Hindi takot ang naramdaman ko nung marinig ko ang mga katagang yon, kundi parang kakaibang kapayapaan. Isang gabing umuulan, may tumawag mula sa community center kung saan si Brother Dino ay nagvo-volunteer. Isinama niya ako doon, Mama Mia. Minsan at pinakilala sa mga tao doon. Nagulat ako kung bakit sa dinami-dami ng pwede nilang tawagan ay ako pa talaga ang kinontak nila. Si Lito, 7 taong gulang. Isang batang nanginginig dahil sa taas ng kanyang lagnat. Wala raw rescue na dumarating. Walang kuryente. Sorry, Brother Eli ha, ikaw lang kasi ang may motorsiklo eh. Sabi nung nakausap ko. Ay oo nga pala, ako lang ang may motorsiklo. Mama Mia, sa madulas na daan ay wala pong pag-aalinlangan na pinuntahan ko ang center. Habang binabagtas ko ang kagubatan ay sumisigaw ako sa ulan. Ang sabi kasi nila ay nagko-convulsion na raw ang bata. Yung kanyang mga daliri at kuko, Mama Mia, ay nagba-violet na raw. Kaya kinabahan ako noon. Sobrang kaba ang naramdaman ko. Doon habang nagdadrive ako ng motorsiklo ko ay sigaw ako ng sigaw.
Kung talagang totoo ka, kung talagang may Diyos, patunayan mo. Pagkarating ko sa community center ay halos wala na pong malay si Lito. Mainit na mainit siya at lumalagablab na parang apoy ang kaniyang katawan. Walang gamot doon sa community center, Mama Mia, dahil naubos na. Kinuha ko ang kamay niya at tumitig sa kaniyang mga mata. Nagdasal ako. Sa unang beses muli pagkatapos ng napakatagal na panahon, ay tinawag ko ulit siya ng totoo sa dibdib ko, Mama Mia. Lumakas ng todo yung ulan. Kumikidlat pa. Hindi pwedeng dalhin ko ang bata sa ospital dahil mababasa siya at baka yun pa ang katapusan ng buhay niya. Nagdasal kami na tumila ang ulan. Pero hindi. Mas lalo pa itong lumakas. Mas lalo pang dumami ang mga tumatamang kidlat at dumadagungdong ang kalangitan. Na para bang sumisigaw ang Diyos mula sa langit. Inalagaan ko si Lito, Mama Mia. Lahat ng alam ko na pag-aalaga sa taong may mataas na lagnat ay ginawa ko. Kinabukasan ay nagulat kaming lahat. Hindi na kasi namin nadala pa si Lito sa ospital dahil sa sobrang lakas ng ulan. Pero sa Mama Mia, nung magising ang bata, ay wala na po siyang lagnat. Normal na ang itsura niya. Hindi na violet ang kaniyang mga kuko at palad. Bumalik ang sigla sa kaniyang mata at sa kaniyang muka. Nagulat kaming lahat dahil halos mamatay na si Lito nung gabing yon. At nang bumangon si Lito, ay may binulong siya sa akin. Isang bulong na alam kong hindi lahat ay maniniwala pero totoong nangyari. Kuya Eli, may nagsabi sa panaginip ko. Sabihin ko raw sa'yo, hindi ka nag-iisa. Mama Mia, hindi ko malaman pero tumulo ang mga luha noon sa aking mga mata. Agad akong tumakbo sa banyo at nagkunwari ako noon na naiihina at majejebs na. Pero ang totoo, tahimik akong umiiyak doon sa loob. Noong naimasmasan ako ay inayos ko ang sarili ko tsaka ako lumabas. Nagkukumpulan ng lahat. Nagsasabi na napakalaking himala ng nangyari kay Lito. Pero nung mga panahon na yon, Mama Mia, ay hindi pa po ako handang bumalik sa simbahan. Hindi pa po ako handa na makipag-usap at makipagkita ulit sa Diyos. Pero nagsimula na akong maging bukas noon. Nagsimula na akong tumulong hindi lamang kay Lito, kundi maging sa ibang mga bata at pamilya dun sa bundok. Nagbukas din ako ng maliit na library sa aming barangay. Tinuruan ko ang mga bata sa lansangan ng drawing at pagbabasa. Buwan-buwan ko ring binibisita si Lito, Mama Mia. Maging si Ruth ay binibisita din niya ako sa library na pinatayo ko. Hanggang isang araw ay bigla niya akong tinanong habang busy kami sa pag-aayos ng library dahil may darating na mga bata. Handa ka na bang patawarin ng Diyos? Mama Mia, nanindig ang mga balahibo ko. Parang may gumapang sa buong katawan ko na siyang nagpaiyak sa akin ng husto. As in, hagulgul talaga ako nun, Mama Mia. Umuwi ako ng bahay at mag-isa akong umiyak ng umiyak. Doon ko na-realize, hindi pala ang Panginoon ang kailangan kong patawarin, kundi ako pala ang kailangang humingi ng tawad sa Kanya. At ako din ang kailangang magpatawad sa sarili ko dahil napakalaki ng pagkukulang ko sa Kanya. Dahil doon ay nagbalik po ako sa simbahan, hindi bilang seminarista, kundi bilang tagapakinig. Sa unang pagbabalik ko sa pagsisimba, Mama Mia, ay tahimik lamang akong umupo sa likod.
Walang himala, sabi ko noon sa sarili ko. Pagkatapos ng misa ay nagsindi ako ng kandila. Naramdaman ko ang init na dati kong inaakalang nawala na ng tuluyan sa aking puso. Napayuko ako at sinabi ko sa sarili ko, "Salamat, dahil kahit iniwan kita, hindi mo ako iniwanan." Mama Mia, matapos kong sambitin ang mga salitang yon, ay parang may hangin na yumakap sa akin. Para bang nagsasabi siya sa akin na nandito lang ako kahit na anong mangyari, Ilay. Ngayon ay nagtatrabaho na po ako bilang volunteer spiritual counselor sa bundok na lagi naming pinupuntahan ni Brother Dino. Nagtuturo din ako sa mga taong nawalan ng pananalig gaya ng dati ko pong sarili. Inuumpisahan ko na rin ngayon, Mama Mia, ang pagsusulat ko ng sarili kong libro tungkol sa mga panahon na akala natin ay tahimik ang Panginoon. Minsan, may isang bata pong lumapit sa akin, nagtatanong, "Kuya Ilay, totoo po bang mahal pa rin tayo ng Diyos kahit na nagalit tayo sa Kanya?" At ang palagi kong sinasagot sa bawat nagtatanong sa akin ng ganong bagay ay, oo. Kasi kahit tayo, kung tunay tayong nagmamahal, hindi naman tayo umaalis kahit na nasasaktan at sinasaktan tayo ng mga taong minamahal natin. Ang Diyos, mas puro ang pagmamahal niya. Hindi tulad nating mga tao, may kondisyon ng pag-ibig natin. Ang Panginoon wala. Kahit na pariwara ka, kahit na lumayo ka sa Kanya, lagi pa rin siyang nandyan sa tabi mo. Tumawag ka lang. Mama Mia, sa ngayon ay payapa na po ang buhay ko. Sa ngayon din ay nag-uumpisa kami ng isang relasyon ni Ruth. Hindi pa relasyon na talagang seryosong-seryoso, pero unti-unti naming mas kinikilala ang isa't isa ng malalim. Pero sa proseso ng pagkikilala namin sa isa't isa ay ang pagtulong namin sa iba at ang pagbabahagi namin ng aming pagtitiwala sa Panginoon sa mga taong nawawalan na ng pag-asa. Maraming salamat po, Mama Mia. Naisip ko pong ipadala itong aking sulat dahil alam ko na may mga nakikinig sa inyo na maraming mga pinagdadaanan. Gusto kong makapagbigay kahit konting inspirasyon man lang para sa iba. Hanggang dito na lamang at lubos na gumagalang, Ilay. Nakakapanindig balahibo naman ang kwentong ito, Ilay, or Brother Ilay should I say. Grabe naman talaga, ano? Totoo naman talaga na may mga panahon na talagang pakiramdam mo iniwan ka na ng lahat, maging ng Panginoon. 'Di ba? Hindi ko masasabing naintindihan ko ang mga pinagdaanan mo dahil hindi naman ako ang nandun sa katayuan mo. Pero masaya ako. Masaya ako na nahanap mo ulit ang daan ng kapayapaan at lubos talaga ang aking pagpapasalamat dahil napili mong ibahagi ang iyong karanasan dito sa ating programa. Alam ko at sigurado ako na marami ang na-inspire ngayon habang nakikinig sa mga kwento mo. Nawa ay marami ka pang matulungan. Sa lahat po ng na-inspire sa kwentong ito ni Ilay, please do like and share this video at huwag kalimutan na mag-subscribe na rin dito sa ating programa at sa ating channel. Click nyo na lang ang subscribe button dyan, tapos i-click nyo na rin ang notification bell para lagi naman kayong na-inform sa tuwing meron tayong bagong kwento na nilalabas, 'di ba? At syempre, tulungan nyo na rin ako na abutin ang ating pangarap para sa taong ito na makaabot ng 100,000 subscribers. Alam kong tutulungan nyo ako, kaya please. And syempre, sa mga gustong magpa-members dito sa ating channel, sige po, magpa-member po kayo dahil sa susunod na mga araw ay meron tayong ilo-launch na parang content or something para sa ating mga members.
And of course, hindi ko po nakakalimutang magpasalamat, lalong-lalo na doon sa mga araw-araw pa ring nagko-comment sa ating programa. Hello, ako kay Lina Ladeza, maraming thank you. Hi din kay Ma'am Judith McGovern and to her husband, thank you very much. Hello din ako sa mga suki natin na talaga namang nagugustuhan ang mga tinatampok nating kwento. Hi kay Gail Easy, kay Virgil Lopez, kay Margie Lohong, maraming salamat. Kay Gimaras Girl, Marivic Langob, Chazzy Chai, all the way from Hong Kong, Susan Boribor, kay Alda Amascual, Clarinel Miguel, Merly Labong, maraming salamat. Elsie de la Cruz, Mary Gracie Nadan, thank you very much. Donna Prias, hi din ako kay Marichet Serviano, Christy Dimitrial, Abigail Tenorio, hello, maraming salamat. At sa lahat po ng ating mga tagapakinig na araw-araw naman talaga tayong minamahal. Sa mga hindi pa po nabasa na mga pa-shoutout, huwag kayong mag-alala dahil sa mga susunod na araw ay may mga babasahin na naman ako. Alam niyo naman, di matatapos itong ating program, kaya antay lang kayo dyan at basta saan ba't mababasa ko rin ang inyong mga pangalan. At syempre, mag-special thank you na rin ako para sa mga members natin. Sandali hanapin ko dito. Sandali, ay wag na lang, makikita nyo makikita nyo baka San ba yung member? San ba makikita? O, sige, bukas na lang, promise. I-shoutout ko yung mga nagpa-members na sa atin. Meron ba dito? Wala naman dito Hindi makikita sa YouTube Studio app sa phone ko. Parang sa lang ata siya sa desktop. Maraming thank you sa inyo at hanggang sa susunod nating kwento. Abang-abang kayo dyan. Mag-ingat po kayo palagi at mahal na mahal ko kayo. Maraming salamat din sa inyong walang sawang pagmamahal. Nakita niyo yun? Sa inyong walang sawang pagmamahal at suporta sa atin. I love you all so much. Mwah, mwah, mwah. Bye-bye! Ingat po!